Ginugunita sa buong mundo ngayon ang araw ng World AIDS Day. Layo nito nga ipaalala sa lahat ang pag-iingat laban sa sakit at burahin ang stigma na dala nito sa mga apektado. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. 11 taon nang diagnose ng HIV o Human Immunodeficiency Virus si Lawrence. Taong 2013 nang malaman niyang siya ay infected ng nasabing virus. During the time that I was diagnosed with HIV, I faced stigma, I faced discrimination. It's because the people surrounds us are uneducated about HIV and AIDS. Aminado siya na hindi madali ang kanyang sitwasyon. Isa sa pinakamasakit niyang karanasan ay ang pandirihan ng kanyang kasamahan sa kumpanyang pinapasukan. Dumating sa puntong hinihiwalay ang mga gamit niya sa iba. Pero wala nang masasakit pa nang maging ang kanyang pamilya ay naging mabigat din ang pakikitungo sa kanya. I experienced discrimination inside the household. So what I just pushed through is to keep educating my family members about HIV so that we could break that kind of stigma. Pero sa patuloy na paglipas ng panahon, unti-unting lumiwanag ang impormasyon patungkol sa HIV. Sa ngayon, dahil sa pagtanggap at pagsailalim niya sa ilang medikal na paraan, patuloy siyang bumabangon sa kanyang matinding kalbaryo. Dito sa Pilipinas, sa tala ng Department of Health, 50 katao kada araw ang nagpupositibo sa HIV. Karamihan dito, mga kabataan, 15 to 24 years old. 94% dito ay mga lalaki at 6% ay mga kababaihan. Ngunit sa second quarter ng taong ito, bahagyang bumaba ang kaso ng HIV sa bansa. Pero tumataas yung ating sexually transmitted diseases. Syphilis, gonorrhea, hindi lang HIV. So again, risky behavior. So hindi pwedeng prep lang. Kasi pag prep lang, mahawa ka ng syphilis, mahawa ka ng gonorrhea, mahawa ka ng chlamydia. layunin ng DOH na mawala ang stigma o yung maling pagtingin ng tao sa mga taong may HIV. Yung stigma, kadalasan kulang lang sa kaalaman at diyan ko kailangan ng tulong ninyo. Ang HIV hindi na bagong sakit. Matagal nang na-discover yan, 1983. May gamot na po dyan, yung antiretrovirals. Ang mga gamot ay libre na makukuha sa iba't ibang treatment hub sa bansa. Ngayong unang araw ng Disyembre, ginugunita ang World AIDS Day. Dito sa Pilipinas, nagsagawa kanina umaga ng World AIDS Day Walk. Kabilang iba't ibang lungsod at ahensya ng pamahalaan, hindi sila natinag ng ulan at sabay-sabay silang lumakad sa ilang kalsada sa Ortigas, Pasig City. Ang sakit na HIV hindi sentensya. Sa wastong kaalaman, maaring mamuhay ng normal ang isang taong kinainitan ng karamdaman, malayo sa anumang diskriminasyon at panghuhusga. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nagkasundo naman ang US Agency for International Development at ang pribadong sektor sa Pilipinas na magtulungan para paigtingin ang kampanya at imulat ang publiko kaugnay sa HIV/AIDS at mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga kaso. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Lumagda sa isang kasunduan ang United States Agency for International Development o USAID at Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Layo nito na paigtingin pa ang HIV awareness, screening at treatment access sa Pilipinas. Susuportahan din ito ang community engagement at technical assistance sa mga Healthway Medical Network sa Pilipinas. Paiigtingin din ito ang kasanayan ng mga healthcare provider. Palalawakin ang telehealth access sa pamamagitan ng Konsulta MD at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga partner at stakeholders sa paghahatid ng libreng HIV self-testing kits. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asia-Pacific region na may pinakamabilis na pagsipa ng kaso ng HIV. Dahil dito, mas pinaigting ng DOH ang information dissemination at enhanced treatment protocols laban sa nakamamatay na sakit. Gayon din ang pagpapalawig ng HIV testing sa buong bansa. Kaya payo ng kagawaran, sundin ang ilang paalala para makaiwas sa HIV/AIDS. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.